Bakit may mga babaeng laging nandyan, pero parang ayaw magpakita? Bakit parang sinusundan ka, pero iniiwasan ka rin? At bakit sa dami ng tao sa paligid, ikaw lang ang hindi niya kayang tingnan ng matagal? Hindi ito trip-trip lang. Hindi rin ito paranoia. Ito ang mga senyales ng isang babaeng may gustong sabihin, pero hindi niya masabi. Dahil sa mundo ng babae, hindi lahat ng gusto, sinasabi. At hindi lahat ng lumalapit, umaamin. May mga tahimik pero makapangyarihang senyales ng interes na hindi lantarang sinasabi ng babae, pero makikita ng lalaking marunong magmasid. Ang tunay na lalaki, lalo na ang lumalakad sa landas ng stoicism, ay hindi padalos-dalos. Hindi siya nagtatanong para makumpirma. Nagmamasid siya para maintindihan. Sa video na ito, ibubunyag ko ang 5 sikreto, mga senyales na gusto ka ng babae. Kahit ni minsan, hindi niya ito sinabi. Senyales number 1. The mystery of presence. Kapag laging nasa paligid pero tila walang dahilan, mapapansin mo, sa bawat sulok na hindi mo inaasahang makita siya, nandun siya. Sa kanto ng eskwelahan, sa coffee shop na dati mong tambayan, o kahit sa simpleng lakad ng barkada, naroon ang presensya niya. Hindi siya palaging nagsasalita, pero parang laging umaaligid ang enerhiya niya. Parang multo ng intensyon na hindi mabigkas. Ang tawag dito ay hindi simpleng coincidence. Ito ang tinatawag na intentional proximity. Hindi sinasadya pero sinadya. Isang tahimik na hiling na sana mapansin mo siya. Isang kilos na hindi halata pero paulit-ulit. Kung iisipin mo, sa dami ng lugar na pwedeng puntahan, bakit doon siya laging lumilitaw? Dahil sa kanya, ang distansya ay mensahe. Psychologically, ito ang sinasabi nilang subtle orbiting. Kapag may gusto ang isang babae pero hindi siya handang umamin, ilalapit niya ang sarili niya sa iyo sa paraang hindi halata. Sa digital world, makikita mo siyang isa sa unang viewers ng story mo o laging nandyan sa comment section pero bihirang mag-comment. Tahimik ang kilos pero consistent. Sa pananaw ng isang lalaking may malalim na pag-iisip, ito ay isang imbitasyon, hindi para agad kumilos, kundi para magmasid. Ang stoic na lalaki ay hindi naghahanap ng kumpirmasyon. Tinitingnan niya ang pattern. Sinusuri niya ang galaw. Hindi siya nagmamadali. Sapagkat alam niyang ang tunay na intensyon ay hindi minamadali. Inaaral ito. Tandaan mo, ang oras at atensyon ng babae ay hindi siya basta-basta ibinibigay. Kung paulit-ulit ang kanyang presensya sa mga lugar kung saan nandoon ka, may dahilan. Hindi aksidente ang konsistensya. Ito ay bulong ng damdaming hindi pa handang sumigaw. Ang tanong, marunong ka bang makinig kahit wala kang naririnig? Senyales number 2. Emotional echo. Kapag ang simpleng galaw mo, may matinding epekto sa kanya. Napansin mo na ba? May mga pagkakataong nagbiro ka lang, pero tumawa siya na parang nanalo sa raffle. O kaya, may sinabi kang simpleng obserbasyon, pero bigla siyang natahimik. May tensyon sa mata. May meaning sa katahimikan. Sa kanya, bawat salitang binitawan mo parang may bigat. Hindi dahil dramatic siya, kundi dahil importante ka. Ito ang tinatawag na emotional resonance. Kapag may gusto ang isang babae, nagiging hypersensitive siya sa energy mo. Ang isang casual remark para sa iba ay nagiging internal event para sa kanya. Kahit simpleng tanong na, "Kamusta ka?" nagiging source ng overthinking, kilig, o kabado. Bakit? Dahil naka-attune siya sa emosyon mo. Sa larangan ng psychology, ito ang epekto ng mirror neurons. Kapag emotionally invested ang isang tao, nakikibagay ang utak niya sa nararamdaman mo. Masaya ka? Sasaya rin siya. Tahimik ka? Parang naiilang din siya. Nag-share ka ng kwento? Bigla siyang parang nandun din sa memorya mo. Hindi siya audience. Isa siyang kasali sa emosyon mo. Ang lalaking may lalim ay hindi agad nag-a-assume na may gusto sa kanya. Pero hindi rin siya bulag sa patterns. Sa isang barkada setting, habang lahat ay nagtatawanan, napansin mong iba ang titig niya sa'yo. Hindi siya sumasabay sa lahat. Sa'yo lang siya nakikinig. Sa dami ng boses sa paligid, ikaw lang ang tinutunton ng tenga at mata niya. Ang babala rito, huwag kang magpadala sa bugso.
Ang reaksyon niya ay hindi automatikong imbitasyon. Minsan, ang isang damdamin ay hindi pa handang maging relasyon. Pero sa isang stoic na lalaki, sapat na ang obserbasyon. Hindi siya naghahanap ng label. Pinagmamasdan niya kung consistent ang kilos at kung totoo ang epekto ng kanyang presensya. Senyales number 3. The shadow signal. Kapag online, ramdam mong nandyan siya, pero parang ayaw magpakita. Sa panahon ngayon, hindi na laging harapan ang komunikasyon. Minsan, ang nararamdaman ay ipinapahayag sa tahimik na paraan. Isang view sa story, isang like sa lumang post, isang reaction sa meme na may kahulugan. Pero sa kabila ng lahat ng ito, hindi ka tinatag, hindi ka kinakausap, hindi ka binabanggit. Parang ghost na hindi pa rin mawala. Ito ang tinatawag na digital lingering. Isang uri ng presensyang hindi humihingi ng pansin pero gustong mapansin. Isang babae na may gustong ipahiwatig pero ayaw magsalita. Ang social media ay parang mapa ng subconscious. At kung marunong kang magbasa, makikita mong may pattern sa likod ng kanyang katahimikan. Psychologically, ang ganitong behavior ay tinatawag na breadcrumbing. Hindi siya nagbibigay ng buong mensahe pero iniiwan ka ng pahiwatig. Laging siyang top viewer ng stories mo. Minsan, naglalike sa loob ng 1 minuto. Kapag may hugot ka, biglang may cryptic post din siya. Parang may sariling rhythm kayo na walang usapan. Bilang isang lalaking grounded, hindi mo ito tinitignan bilang paasa. Tinitignan mo ito bilang data. Obserbasyon. Walang emosyon. Walang assumption. Mutual circling. Quote mirroring. Isang dance sa dilim kung saan ang isa ay sumusulyap habang ang isa ay nagmamasid. Ang stoic na lalaki ay hindi naghahabol, nag-uulat lamang sa sarili. Ang paalala, huwag mong gawing batayan ng online presence para sabihing may gusto na agad sa'yo. Pero kung paulit-ulit, kung hindi nawawala, may pinanggagalingan yan. Ang consistency ay hindi madalas sinasadya. At kung ito ay may rhythm, baka puso na ang tumutugtog. Pero tandaan, ang tunay na lalaki ay hindi nagpapaloko sa like. Ang hinahanap niya ay intensyon. Senyales number 4. The shift in her silence. Kapag ikaw ang kaharap, parang biglang nag-iba ang mundo niya. Sa harap ng iba siya'y palatawa, palabiro, at malakas ang loob. Pero sa tuwing ikaw na ang kaharap niya, parang napuputol ang signal ng confidence niya. Nagiging tahimik, parang may gustong sabihin pero ayaw magsalita. Nagiging awkward ang kilos niya. May kaba sa katawan na hindi niya maipaliwanag. Para bang ang dating malayang kilos, biglang nagiging alisto. Ito ang tinatawag na emotional disruption. Kapag gusto ka ng isang babae, nawawala siya sa normal niyang flow. Nagkakaroon ng tensyon sa hangin. Nagiging clumsy siya, nahuhulog ang gamit, nauutal sa salita, o kaya'y biglang inaayos ang buhok o damit kapag lumapit ka. Hindi ito arte. Hindi ito scripted. Ito ay signal ng utak na may tinatago ang puso. Psychologically, ito ang self-awareness trigger. Kapag andyan ka, nagiging hyper-aware siya sa sarili niya. Pati ang simpleng pagupo, paghinga, o pagtitig, nagiging mabigat. Hindi niya alam kung bakit, pero ramdam niya. At kung marunong kang magbasa ng micro-behaviors, makikita mong iba ang galaw niya sa'yo kumpara sa iba. Ang stoic na lalaki ay hindi basta nadadala sa kilos ng katawan. Ang obserbasyon niya ay nakasentro sa pagitan ng salita at pananahimik. Sapagkat sa katahimikan, nandoon ang tunay na boses. Minsan, mas malakas pa ang pag-iwas ng mata kaysa sa sigaw ng damdamin. At ang lalaking hindi reactive ay marunong makinig sa ganitong uri ng paglapit. Tandaan, ang babae ay hindi laging nagpapakita ng interes sa paraang lantaran. Minsan, ang mismong pagkailang niya ay senyales na may emosyon siyang kinikimkim. Huwag mong puwersahin. Huwag mong tawagin agad na torpe o weird. Sa halip, tanungin mo, bakit siya nagiging ganito kapag ako ang kaharap? Sapagkat minsan, ang pag-iwas ay paanyaya. Senyales number 5. The unspoken protector. Kapag may nangyaring masama, siya ang unang nandyan. Kahit hindi mo siya tinawag. Hindi siya laging maingay. Hindi siya yung babaeng laging nasa spotlight. Pero kapag dumaan ka sa mahirap, siya ang unang magpaparamdam. Minsan, isang simpleng message,
Okay ka lang ba? O kaya, nandito lang ako ha. Walang drama. Walang halatang intensyon. Pero ang dating sa puso mo, totoo. Sapagkat hindi lahat ng pagmamahal ay pasigaw. Ang iba, paalalay. Ito ang tinatawag na silent support system. Kapag gusto ka ng babae, may emotional investment siya sa'yo na hindi nakasulat, hindi binanggit, pero nararamdaman mo. Hindi niya kailangang ipagsigawan na mahalaga ka. Makikita mo sa kilos niya, sa paraan ng pag-follow up, sa mga tanong na hindi mo inasahan, sa presensyang hindi mo hinihingi pero laging naroon. Psychologically, ito ay unsolicited care. Isang anyo ng concern na lumalampas sa simpleng pakikipagkaibigan. Kapag may tension sa group, siya ang unang kakampi sa'yo. Kapag may problema ka, siya ang unang mag-cheer up. Hindi siya tagahanga, isa siyang tagabantay. At ang mga ganitong babae, bihira. Pero hindi sila palaging naririnig kasi mas pinipili nilang umalalay sa likod. Sa mata ng isang stoic, ang ganitong uri ng pagkalinga ay hindi inaabuso. Hindi ito minamadali. Ang tunay na tulong ay kusa. Hindi mo kailangang humingi. Ang lalaking may disiplina sa emosyon ay marunong magpasalamat, pero hindi naghahanap ng libreng pagkalinga. Tinatanggap niya ito bilang biyaya, hindi bilang karapatan. Ang paalala, kung may babae sa buhay mo na laging nariyan kapag nangangailangan ka, huwag mong i-take for granted. Hindi mo kailangang tanungin kung may gusto siya. Ang tanong, handang ka bang pahalagahan ang isang taong nagbibigay kahit hindi humihingi ng kapalit? Sapagkat ang tunay na koneksyon, hindi hinihingi, kusang ibinibigay sa mga lalaking may halaga. The strength of stillness. Hindi mo kailangang maging gwapo, mayaman, o madaldal para mahalin. Hindi mo kailangang sumigaw para mapansin. Sapagkat may mga babae na hindi humahanap ng ingay, kundi lalim. Hindi sila nawiwili sa yabang, kundi naaakit sa lalaking marunong manahimik at makinig. Minsan, sapat na ang tahimik mong presensya para gumalaw ang mundo niya. Ang babae ay tulad ng kalikasan. Hindi siya laging nagsasalita, pero palaging may sinasabi. Gumagamit siya ng kilos, distansya, tingin, presensya, at minsan, kahit katahimikan, para iparating ang nilalaman ng damdamin niya. At kung hindi ka marunong makinig sa pagitan ng mga salita, palalampasin mo ang mensaheng matagal na palang naroon. Kaya huwag mong gawing misyon ang hanapin kung gusto ka ng babae. Gawin mong misyon ang buuin ang sarili mo. Maging lalaki kang may lalim, may halaga. Hindi dahil kailangan mo ng atensyon, kundi dahil alam mo kung sino ka kahit walang pumupuri. Sapagkat ang lalaking buo ang pagkatao ay hindi kailanman magiging takot sa katahimikan. At kung dumating ang panahon na may babaeng magpakita ng senyales, ngunit hindi magsalita, huwag mong madaliin. Huwag mong ipilit. Obserbahan mo siya. Gaya ng pagmamasid mo sa apoy. Hindi para kontrolin, kundi para unawain. Sapagkat ang damdamin ng babae ay hindi sinusunggaban. Ito'y pinaparamdam, tinatanggap, o pinapalaya. Kung naramdaman mong may natutunan ka sa video na ito, hindi lang tungkol sa mga babae, kundi sa mas malalim mong pag-unawa sa sarili, mag-subscribe ka na sa channel na ito. Dito sa Aral Mula sa Stoicism, hindi lang tayo nag-uusap tungkol sa pagmamahal. Pinag-uusapan natin ang disiplina, dignidad, at lalim ng pag-iisip bilang tunay na lalaki. Kung gusto mong matuto pa kung paano manahimik pero manatiling makapangyarihan. Kung gusto mong lumalim sa sarili kaysa maghabol sa labas, nandito ka sa tamang lugar. Mag-subscribe ka na at samahan mo akong palawakin ang iyong isip, patahimikin ang puso, at palalimin ang kaluluwa. Kung may natutunan ka sa video na ito, sa sarili mo, sa mga babae, at sa katahimikan ng tunay na damdamin, huwag mong kalimutang i-like, i-share, at higit sa lahat, mag-subscribe. Hindi lang ito basta content. Dito sa Aral Mula sa Stoicism, ginagawa nating gabay ang karunungan para sa mas malalim na buhay bilang lalaki. Alin sa mga senyales ang nakita o naranasan mo na? May babaeng tila laging nandyan, pero tahimik? May nag-aalaga sa'yo, pero hindi nagsasalita? Basahin natin ang isa't isa. Malay mo,
Hindi lang pala ikaw ang nakakaramdam ng ganitong mga tahimik na kilos. At tandaan mo, ang tunay na lalaking may halaga, hindi hinahabol, pinagmamasdan, pinag-aaralan. At kapag nakita, hindi basta binibitawan.